Paano nga ba lumalim sa Biblia? Part 2. Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions, Seminary Edition. So, yung pag-usapan po natin ay patungkol po sa covenants in the Bible. Para po maunawaan talaga natin yung kabuuan ng Biblia, dapat naunawaan natin yung covenant. Ibig sabihin ng covenant po ay kasunduan, agreement. Now, kahapon po, ang pinag-usapan natin yung covenant, yung meaning ng covenant, simply means agreement, kasunduan. Merong kasunduan ang Diyos at ang tao. At yung Diyos po, seryoso siya sa kasunduan niya sa atin. At kailangan po natin magseryoso din sa ating kasunduan at relasyon sa Diyos. Now, yung pag-usapan naman po natin ngayong araw ay Covenant of Redemption. Ito po ang pinaka-importanting covenant o kasunduan o agreement sa buong Biblia. Ulitin ko po. Ang Covenant of Redemption, ito po ang pinaka-importanting covenant o kasunduan o agreement sa buong Biblia. In fact, yung buong Biblia from Genesis to Revelation ay umiikot lamang po sa covenant na ito. Kasunduan na ito, Covenant of Redemption. Yung kasunduan ng pagtutubos at pagliligtas sa mga tao. Ang kaibahan po ng Covenant of Redemption sa ibang mga covenant sa Bible, usually po kasi yung covenant, kasunduan ng tao at ng Diyos. Pero yung Covenant of Redemption po, ito po yung kakaiba sa lahat kasi ito ay kasunduan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. So ito po ang ibig sabihin ng Covenant of Redemption. An eternal agreement within the Trinity in which the Father decreed the salvation of the believers. The Son willingly agreed to redeem them through His life, death, and resurrection. And the Holy Spirit committed to applying this redemption. So, yung Covenant of Redemption po, ito ay kasunduan ng Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. So, meron silang kasunduan. Ano yung kasunduan nila? Ang kasunduan po nila ay i-redeem o tutubusin o ililigtas nila yung sangkatauhan, yung mga mananampalataya. Yung Covenant of Redemption po kasi hindi natin yan explicitly na makikita sa Bible. Pero pag binasa mo yung Biblia, makikita mo na meron pala talagang agreement, merong pag-uusap na naganap yung Diyos Ama, Anak at Espiritu. Makakakuha po tayo ng maraming mga hint and clues sa maraming mga verses sa Bible. Psalm chapter 2, Isaiah 53, John chapter 15, John chapter 17. Actually, John chapter 17, panalangin ni Jesus, kinakausap ni Jesus Christ yung Diyos Ama, isang chapter po yun. Makikita niyo po yung kasunduan nila doon sa John chapter 17. Ano yung pinag-usapan nila? Now, dito po sa Ephesians chapter 1, verse 4 and 5, sabi po dito, "For He chose us in Him." Yung Diyos, pinili tayo. Kailan daw po? Before the creation of the world. Bago pa likhain ang sanlibutan, ay pinili na tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakipag-isa kay Kristo at upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. So dito meron ng pagpili sa atin bago palikhain yung sanlibutan. He chose us in Him before the creation of the world. Kaya po yung Covenant of Redemption, ito ay pag-uusap na ng Diyos Ama, Anak at Espiritu before the creation of the world. Now gusto ko munang magdagdag ng isa pang verse dito. No? Ito po, marami po tayong mga verses dito. Pwede nyo pong aralin po yan. Masyado pong marami kaya hindi po natin madidiscuss sa 15 minutes lang. Now dito po sa 2 Timothy chapter 1 verse 9. Sabi dito, "He has saved us and called us to holy life, not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. The grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time." Isipin niyo po yan, sa simula pa, ito ay ibinigay na niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus before the beginning of time. Meron talagang pag-uusap, agreement. Nangyari ito sa eternity in the past.
Kaya po ang tawag dito ay eternal agreement. Kasunduan na ng Diyos Ama, Anak at Espiritu in the eternity past. Now, ano po yung kasunduan na yon? I-summarize ko lang po yung teachings natin. No? The Father plans our redemption. Yung Diyos po talaga, yung Diyos Ama, siya talaga yung, kumbaga, yung mastermind, orchestrator ng pagtutubos at pagliligtas sa atin before the creation of the world. Si Jesus Christ, siya po yung isinugo ng Ama, and He accomplished our redemption. Si God the Father yung architect, planner, si Jesus Christ yung isinugo, siya yung missionary. He accomplished our redemption through His life, death, His sacrifice on the cross, and through His resurrection. So sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Yan yung mission ng Panginoong Jesucristo. Now, paano natin mauunawaan yung ebanghelyo na yun, yung gospel na yun? Paano natin makikilala si Jesus Christ? Yun naman po yung role ng banal na Espiritu. The Spirit applies our redemption. Kaya tayo nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, yun ay dahil ang Santong Espiritu ang humipo sa ating mga puso upang tayo magsisi sa ating mga kasalanan. The moment we heard the gospel, nagsisi tayo sa ating mga kasalanan at nagsimula tayong manampalataya sa Panginoong Jesucristo at magsuko ng buhay sa Kanya. Yun po ay pagkilos ng Santong Espiritu sa ating mga buhay. So, kumbaga, pinagtulungan tayo ng Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Pinagplanuhan tayo. Ginawan tayo ng magandang plano long time ago before the creation of the world. Kumbaga, kinuyog na tayo ng Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. Pinagplanuhan na tayo. But for the better, no? Para tayo maging membro ng kanyang pamilya. Sabi nga po rito, no, sa mga verses natin, John chapter 17, basahin niyo lang po. 1 Peter chapter 1 verse 19 to 20. But with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot, ang Panginoong Jesucristo po yun, He was foreknown before the foundation of the world, but was made manifest in the last times for the sake of you. Dito naman po sa John chapter 15 verse 26, ito naman yung role ng Santong Espiritu. Sabi rito, subalit kapag dumating na ang mga aliw, the Comforter, the Helper, na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan, yung Holy Spirit, na mula sa Ama. Ang nagsasalita rito si Jesus. So meron ditong Father, Son, and Holy Spirit. So sabi ni Jesus Christ, yung banal na Espiritu na isusugo ng Ama, siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. Kaya nga po tayo nakakilala sa Panginoong Jesucristo kasi ang Santong Espiritu ang nagpatotoo. Siya yung naging witness. Siya yung nag-introduce. Siya yung nagpatotoo kay Kristo upang panampalatayahan natin. Now, one more verse or verses. Sabi dito sa Philippians chapter 2 verse 6 through 11. So, ang Panginoong Jesucristo, He is in the very nature God, did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Rather, He made Himself nothing. Yung Diyos Anak, ang Panginoong Jesucristo, nagpakumbaba siya. Bagamat kapantay siya ng Diyos, nagpakumbaba siya. He made Himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man. He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Therefore, God exalted Him to the highest place and gave Him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Makikita niyo po rito yung plano ng Diyos, yung pag-uusap ng Diyos Ama at Diyos Anak, yung iniisip nila long time ago. Anak, ikaw ang isusugo ko. Hindi natin pwedeng pagbaligtarin yung mga roles na yon. Si Jesus Christ talaga yung anak, yung God the Father yung Ama, yung Father yung sender, si Jesus Christ yung sent one. At yung banal na Spirit, yung banal na Espiritu, siya yung magkukonvict sa mga tao para manampalataya sila sa ating Panginoong Jesucristo, sa isinugo ng Ama. Yan po yung covenant of redemption na tutubusin ng Diyos ang mga mananampalataya sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Yung covenant of redemption, punong-puno po ng blessing yan. Again, sabi ko nga, pinagplanuhan na tayo ng Diyos for the better. No? Hindi tayo pinagplanuhan ng masama, pinagplanuhan tayo ng maganda.
And what we can only do is ABC. Ito po yung applications natin. Number 1, A, absorb the blessings of redemption. Wala tayong ibang gagawin kundi i-absorb para tayong nag-swimming sa karagatan ng biyaya at pag-ibig ng Diyos na plinano niya simula ng una pa bago likhain ng sanlibutan. Number 2 po, bilang mga tinubos mula sa ating mga kasalanan. Be grateful and loving. Maging mapagpasalamat po tayo, no? Bagamat nagrebelde tayo sa Diyos, pinagplanuhan tayo ng Diyos na tubusin, iligtas. Ano pong proper response doon? Be grateful. Be grateful and loving as God's adopted children. Makikita niyo po rito yan sa Ephesians chapter 1:13 and 14. Makikita niyo po dito yung God, Jesus Christ, and Holy Spirit. Actually, sa Ephesians chapter 1, makikita niyo yung paano tayo inampon ng Diyos. At sinugo yung Santong Espiritu sa atin bilang tatak na tayo ngay mga anak ng Diyos. Bilang mga anak ng Diyos, membro ng kanyang pamilya, we can only be grateful and loving. Yung mamahalin mo yung umampon sa atin. Alam niyo po, may mga pagkakataon na yung mga adopted children, insecure. Lagi nilang tinatanong yung parents nila or, mahal mo ba talaga ako? You know? Meron dalawang bata rito. Yung isang bata, laging tinatanong yung kalaro niya, yung anak ko. Mateo yung pangalan ng anak ko. So sinasabi niya, Teo, friend mo ba ako? Naririnig ko, tapos mamaya tatanungin naman, Teo, friend mo ako? Tapos maya-maya na naman, magtatanong na naman, Teo, friend mo ako? So naisip ko tuloy, kumbaga, hindi siya sure kung kaibigan ba siya ng anak ko. Lagi niyang kino-confirm. Minsan yung adopted child, ganun rin sa magulang. Mahal mo ba ako? Tinuturing mo ba talaga akong anak? Alam niyo po, tayo bilang mga adopted children of God, ang laging sasabihin sa atin ng Diyos, mahal kita. Adopted, yes, pero mahal kita. Secure tayo sa pag-ibig ng Diyos. Hindi, kaya yung iba ng mga adopted dito, no, pinagdududahan mo yung parents mo, inampun ka nga eh. Ibig sabihin, mahal ka. Tayo po, inampun ng Diyos, ginawang membro ng kanyang pamilya, at lahat ng pagmamayari ng Panginoong Jesucristo, sabi ng Diyos Ama, pagmamayari mo na rin. You are co-heir with Christ. Kapwa mo tagapagmana ng Panginoong Jesucristo, at lahat ng biyaya ng redemption ay ibibigay sa iyo ng Diyos. Walang ni isa mang blessing, pagpapala o inheritance na ipagkakait ng Diyos sa atin. Kaya yung ABC natin, absorb all the blessings of redemption. Be grateful and loving as God's adopted children. Huwag nating pagdudahan ng pag-ibig ng Diyos. Salip magpasalamat at umibig tayo sa Diyos. And number 3 po, commit your life to serving God. I believe that's the best way to express our gratitude. I-commit natin yung ating mga sarili na, Lord, you saved me. You redeemed me. Because of that, I will give my life to you. Buong buo, iaalay ko sa paglilingkod sa inyo. So, yan po ang proper response natin, no, sa Covenant of Redemption. Absorb, be grateful, commit. Now, para po sa ating discussion, how does each person of the Trinity play a role in our redemption? Para po ma-review sa isip natin, no? Ano yung mga roles ng Trinity para sa ating kaligtasan? Samahan niyo po ako sa panalangin. Father, thank you for planning my redemption before the world began. Jesus, thank you for accomplishing my salvation through your perfect life, sacrificial death on the cross, and resurrection. Holy Spirit, thank you for making this salvation real in my life, changing my heart, strengthening my faith, and keeping me close to you. Help me absorb the richness of your grace. Live with gratitude as your adopted child, and commit my life to your service. May I never take your love for granted, but always walk in joy and obedience.
Keep me faithful until the end. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po sa North Point family na nakasuporta po dito sa ating channel. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At gusto ko rin pong batiin si Andrea, no, na nanonood dito sa ating devotion ngayon. Andrea, aka Miss Andeng. No? Pagpalain ka ng ating Panginoon. Now, kung kayo po yung may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you mga kapatid. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating daily devotion.